Sa nakaraang kwento, makikita natin na nakalaya na nga si John Won sa kulungan. Habang ang chairman naman ay masama ang kalagayan at madalas itong nahihilo at nahihimatay. Sinabi ng doktor na meron itong pancreatic cancer. Pero sa kalooban ni John So ay gusto niya itong mamatay para mabilis na makuha ang pamana. Pagkalabas ng kulungan ni John Won ay agad nitong binisita ang kanyang ama. Sinabi niya na 4 na taong siyang nagsanay sa loob ng kulungan para maging malakas. Diretsyong sinabi ni John So sa kanyang ama na bago pa ito mamatay ay pumili na ng tagapagmana. Dahil alam niya sa sarili niya na lamang siya kaysa kay John Won. Sa kabilang banda, lumabas si Roy at Suha para maghapunan. Ngunit biglang tumawag si Hao Jin na may importanteng sasabihin kaya agad itong umalis. Pagdating ay pinagsabihan niya si Roy sa pagiging tanga. Dahil siya ang presidente ng IC Corporation pero nakikipag-date siya sa direktor ng kalabang kumpanya. Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa iyong ama? Nag-aalala si Hao Jin dahil nakalaya na si John Won at ang chairman ay malapit ng mamatay. Hindi makapaniwala si Roy sa narinig. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ang chairman. Sinabi niya na kailangan mo pang mabuhay para makipagkompetensya sa akin. Nakakatuwang isipin na si Roy pa ang nag-iisang tao na gustong mabuhay ang chairman. Kaya natawa ang chairman sa narinig. Pagbalik ni Roy sa kumpanya ay naabutan niya si Yizo na nakatulog dahil sa pagod. Agad niyang hinubad ang jacket para pangkumot. Kinaumagahan, nagpulong ang lahat para pag-usapan kung sino ang tagapagmana ng Janga. Sinabi ni Hao Jin na kapag si John So ang naging chairman ay delikado ito para sa kanila kaya kailangan nila itong pigilan. Kaya si Yizo ay gumawa ng plano. Una, ay dapat matanggal si John So bilang CEO at siya ang papalit. Dahil si Yizo ay may shares din sa Janga. Ang plano ay maganda kaya sumang-ayon ang lahat. Habang si Yizo at Roy na lang ang natira para pag-usapan ang plano. Ay biglang tumawag si Suha para yayain siyang kumain. Ngunit tinanggihan ito ni Roy dahil busy pa siya. Natuwa si Yizo dahil parang nagkakaroon na ng pagtingin sa kanya si Roy. Ngunit sa kumpanya ng Janga, ay tila alam na ng chairman kung ano ang plano ng grupo ni Roy kaya agad siyang nag-isip ng paraan. Habang sila Yizo ay araw-araw na kinakausap ang mga shareholders ng Janga. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para makumbinsi na pumanig sa kanila. Nang ma-realize nila na sobrang galing ni Yizo ay halos lahat sila ay nagugustuhan siya. Nagkita muli sina Roy at Suha. Tinanong niya si Roy kung may gusto pa ba ito sa kanya. Pero sa oras na ito ay dumating din si Yizo at nakita ang dalawa. Sobrang na-disappoint siya kay Roy at agad na umalis. Gusto sana siyang habulin ni Roy ngunit pinigilan naman siya ni Suha. Pero nagpatuloy pa rin siya sa pagsunod kay Yizo. Subalit hindi na niya ito naabutan. Kinabukasan, may sakit si Yizo ngunit ngayon ang araw ng meeting niya sa mga shareholders ng Janga. Kaya pinilit niya ang sarili, dahilan para bumagsak ito at mahimatay. Nagpatuloy ang pagpupulong nang wala si Yizo. Dahil dito, hindi siya na-appoint bilang maging CEO. Ngunit walang pakialam si Roy at nagmamadaling pumunta sa ospital para bisitahin si Yizo. Sa kagustuhan niyang matulungan si Roy ay nag-isip agad ito ng bagong plano. Ngunit pinigilan siya ni Roy at sinabing magpahinga muna o tatanggalin siya. Pagkasabi nito ay agad itong umalis. Sinundan siya ng isa sa kanyang empleyado at sinabi kay Roy na isa itong bulag dahil hindi niya nakikita ang mga sakripisyo na ginagawa ni Yizo para sa kanya. Natauhan si Roy sa kanyang mga sinabi habang nakatingin sa isang kwintas na gustong-gusto ni Yizo. Agad siyang pumasok para bilhin. Ngunit pagbalik niya sa ospital ay wala itong lakas ng loob para ibigay ito sa kanya. Sa kabilang banda, makikita natin si John Won na may daladalang bag ng pera at nakipagkita sa isang lalaki. Gusto niyang mag-hire ng mga tao para saktan ang grupo ni Roy. Habang si Roy ay busy sa mga naiwang trabaho ni Yizo ay aksidente niyang nabasa ang diary kasama ang kanyang muka na iginuhit niya. Dahil dito ay bigla niyang na-realize na mahal na rin niya ito. Nagmamadali siyang pumunta sa ospital para ipagtapat ang kanyang pagmamahal. Sa ospital, ay nakita ni Yizo ang naiwang kwintas na regalo. Masayang-masaya siya nang malaman na unti-unti na siyang napapansin ni Roy. Ngunit sa sandaling iyon ay pumasok ang isang pekeng doktor at sinabing oras na ng kanyang injection. Pagdating ni Roy sa ospital ay ang tanging naabutan niya ay isang magulong kwarto. Ilang sandali ay nakatanggap siya ng isang mensahe na pumunta siya ng mag-isa para iligtas si Yizo. Agad siyang nagmamadaling nagmaneho patungo sa lugar na pinag-usapan. Nakita ni John So na may mali sa mga nangyayari kaya sinundan niya si Roy. Nang makarating sa lugar ay sinalubong siya ng mga kalalakihan. Nang makita nila na nakasunod si John So ay biglang nagpakita si John Won at sinabing papatayin na rin ang kanyang kapatid. Agad niyang pinaandar ang kotse at gustong sagasaan ang kanyang nakakabatang kapatid. Ngunit tinulak siya ni Roy para iligtas. Nabangga si Roy at tumalsik sa baba ng pangpang.
Nang malapit na siyang mamatay ay bigla niyang naalala si Hizo. Nanghihinayang siya dahil hindi niya agad tinanggap ang pagmamahal niya. Nang makita ni Johnso na malubha ang kalagayan ni Seiroy ay agad itong tumawag ng ambulansya. Ngunit inutusan ni John Won ang isang tao para patayin ang kapatid. Buti na lang at nagawa ni Johnso na makatawag. Binugbog siya hanggang sa mawalan ng malay at tinapon sa tabi. Akala ni John Won na patay na si Seiroy ngunit sabi ng lalaki na e-check para sigurado. Biglang dumating ang ambulansya kaya iniwan na lang nila ang mga ito. Dinala nila si Seiroy sa ospital na walang malay at konti lang ang chance na bubuhay. Labi silang nag-aalala dahil hindi pa nila alam kung nasaan si Hizo. Nang tiningnan ng dating pulis ang security camera ay malinaw na isa itong kaso ng kidnap. Napansin nila sa cellphone ni Seiroy na mayroong pa ring hindi kilala na mensahe. Nabanggit dito na pag nagsumbong sila sa pulis ay papatayin nila ang babae. Kaya sinabi ng kasama ni Seiroy na makipagkita ito nang siya lang mag-isa. Sa kabilang banda, ay patuloy pa rin na sinasaktan ni John Won ang dalawa. Hinawakan niya si Hizo na sobrang kinagalit naman ni Johnso. Nagpanggap si Hizo na natatakot ngunit pag-alis ni John Won ay sinusubukan niyang makawala. Sa oras din na iyon ay nakipagkita ang kasama ni Seiroy sa boss ng inupahan ni John Won. Nakiusap siya sa boss na tumigil na. Total magkasama naman sila dati ni Seiroy sa kulungan. Ngunit hindi ito nakinig at sinipa siya. Ginamit niya ang pagkakataong iyon para tumawag ng pulis. Sa pagsusumikap ni Hizo ay naputol niya ang tali sa kanyang kamay at agad na pinakawalan si Johnso upang magtulungan para makatakas. Sa ospital, si Seiroy ay wala pang malay. Nagkita ang mag-ama sa panaginip na nakatayo sa isang tulay patungo sa kabilang mundo. Sinabi ng ama na kung nahihirapan na siya ay maaari siyang sumama sa kanya. Ngunit niyakap lang ito ni Seiroy at sinabing, malaki pa ang utang ko kay Hizo kaya hindi pa ako makakasama. Ilang sandali ay nagising na si Seiroy. Ang kagustuhan niyang mabuhay ang nagpabalik sa kanya. Umiyak siya nang maalala ang paglisan ng kanyang ama. Ngunit sa mga oras din na iyon, ay tinawagan ni John Won ang kanyang ama at patuloy na sinisisi na nang dahil sa kanya ay tuluyan na siyang naging masama. Ginagawa niya ito ngayon upang makapaghiganti sa ginawa ng kanyang ama 5 taon na ang nakakaraan. Kasabay nito ay sinabi din niya ang kinaroroonan ng 2 tao na hostage niya. Sinabi niya na kapag pumunta ka ay pakakawalan ko sila. Halos mahimatay ang chairman sa kanyang narinig. Marahil ay sinisingil na siya ng pagkakataon dahil sa masamang gawain na tinuturo niya sa kanyang anak noong nakaraan. Pagbalik ni John Won sa hostage area ay tinambangan siya nila Johnso at pinagpapalo. Saka mabilis na tumakas. Tumakbo sila sa labas at sinubukang sumakay ng kotse. Bago pa sila makarating ay dumating ang ibang mga gangster para pigilan sila. Nang tuluyan ng magising si Seiroy ay gusto niya agad iligtas si Hizo. Pinigilan siya ni Suha, dahil hindi pa ito ganap na magaling. Sinabi ni Seiroy, na gagawin niya ito dahil mahal niya si Hizo at desidido siyang iligtas ang taong mahal niya. At kahit ikamatay niya pa ito. Nag-chat sa kanya ang chairman na alam niya kung saan naruroon ang mga hostage. Kaya agad niya itong pinuntahan sa kanyang bahay. Nagbanta si Seiroy na magsusumbong sa pulis kapag hindi sinabi ng chairman ang kinaroroonan ng mga hostage. Ngunit ang matanda ay hindi natakot. Ang tanging gusto niya lang ay lumuhod si Seiroy sa kanyang harapan kapalit ng mga impormasyon. Para kay Hizo, ay binaba niya ang kanyang pride at lumuhod. Nang makita ito ng chairman ay tumawa ito na parang baliw dahil natupad na ang matagal na niyang pangarap na matalo si Seiroy. Ayon sa napagkasundoan ay sinulat ng chairman ang lokasyon ng kinaroroonan ng kanyang anak. Tumayo si Seiroy at sinabing, simula ngayon hindi na ikaw ang mortal kong kaaway. Pagkatapos ay kinuha ang papel at umalis. Sa kabilang banda, sina Johnso at Hizo ay pinalilibutan ng mga gangster kabilang si John Won. Umatras ang dalawa at nagdampot ng mga bagay para gawing pandepensa. Sinabi ni Hizo na pagkabilang niya ng 3 ay sisimulan na nila ang away. Pero bago matapos ang pagbibilang ay mabilis itong tumakbo at naiwan si Johnso para subukan silang pigilan. Dahil mahal niya si Hizo ay inubos niya ang natitirang lakas para pigilan ang mga kaaway. Bago patapusin ng boss si Johnso ay pinigilan ito ni John Won dahil may natitira pa itong konsensya. At hindi niya kayang makita na pinapatay ang kanyang kapatid. Sumakay sila ng kotse para habulin si Hizo. Ngunit bago pa nila ito mabangga ay lumihis ito ng daan. Hinabol siya ng 2 lalaki habang si John Won ay sumakay ulit ng kotse para salubungin siya. Tumakbo ng tumakbo si Hizo na nawawalan na ng pag-asa. Ngunit sa sandaling ito ay parating na rin si Seiroy. Inapakan niya ang accelerator at pinabilis ang takbo patungo sa sasakyan ng kalaban. Wala masyadong nangyari sa sasakyan nila Seiroy kaya ligtas ang dalawa. Paglabas ng sasakyan ay masayang tumakbo si Hizo para yakapin siya. Sabay nito ay dumating din ang boss at si John Won. Nakiusap si Seiroy sa boss na kung pwede ay umatras na lang. Alang-alang sa pinagsamahan nila sa kulungan.
Bumaba ang kasama ni Seiroy para harangan ang dalawa. Lumaban siya ng buong lakas ngunit ang boss lang ang humarap sa kanya. Habang si John Won ay sumakay sa sasakyan para habulin sina Seiroy. Ngunit dahil sa mga sugat ay sumakit ang katawan ni Seiroy dahilan para hindi na makatakbo. Huminto siya at sinabing mahal niya si Yizo. Nagyakapan ang dalawa sa gitna ng kalsada. Habang si John Won ay humaharurot papunta sa kanila. Galit na kumuha ng bato si Seiroy at binato sa sasakyan kaya agad itong huminto. Sinabihan niya si Yizo na mauna na at magsumbong sa mga pulis. Nanatili si Seiroy at mano-manong labanan si John Won. Dahil sa 4 na taong pagsasanay ni John Won sa bilangguan ay mabilis lang niyang natalo si Seiroy. Ngunit sa kabilang banda ay natalo ng kasama ni Seiroy ang boss at nangakong magiging mabuting tao na ito. Akala ni Seiroy na patay na siya. Pero dahil sa pag-iisip na iligtas si Yizo ay bigla itong nagkaroon ng karagdagang lakas at pinabagsak si John Won. Ilang sandali pa ay dumating na si Yizo kasama ang mga pulis at masayang nagyakapan ang dalawa. Kinabukasan, ay dinala ni Suha at binigay sa mga pulis ang lahat ng ebidensya tungkol sa mga krimen na ginawa ng Janga. Dahil dito ay agad nilang hinalughog ang buong bahay ng chairman. Lahat ay inimbestigahan pati ang pananakot at panunuhol na ginagawa nila. Inamin naman ng chairman ang mga kasalanan na ginawa niya. Dahil malapit na rin naman itong mamatay. Pero sinabi ng secretary na gusto ng mga shareholders na kanselahin ang kanilang kontrata. Kaya nagdulot ito sa Janga ng pagka-bankrupt at kinakailangan nilang ibenta ang kumpanya. Nataranta ang chairman dahil mawawala sa kanya ang lahat. Kaya humingi siya ng tulong kung kani-kanino ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Na-realize niya na tanging si Seiroy lang ang makakatulong sa kanya. Habang si John Won ay sinintinsyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Pagkagising ni Seiroy, ang unang ginawa niya ay niyakap ang taong mahal niya. Ngunit ang nanay ni Yizo ay galit na galit nang malaman ang lahat. Kaya pinagalitan niya si Seiroy sa ospital. Ngunit ang tanging nasagot lang ni Seiroy ay ang salitang, sorry. Natuwa ang nanay ni Yizo kabilang siya kaya masaya silang lumabas ng ospital at sabay na umuwi. Pero pagdating pa lang nila sa restaurant ay nakita nila ang chairman na dumating. Inasikaso nila ito at si Seiroy mismo ang nagluto ng kanyang pagkain. Sobrang sarap ng pagkakaluto kaya nagkaroon siya ng ibang pananaw sa mga kakayahan ni Seiroy. Kinumbinsi ng chairman si Seiroy na isama ang Janga sa kanyang kumpanya. Pero sinabi ni Seiroy na pwede naman basta tatanggalin niya ang pangalang Janga. Labis na nalungkot ang chairman sa narinig. Bigla itong lumuhod at taos-pusong humingi ng tawad kay Seiroy. Wala siyang ginawa buong buhay niya kundi gawing miserable ang buhay ni Seiroy. Kaya ngayon ay hinihiling niya na patawarin niya ang kawawang matanda sa kainiyuko ang ulo sa lupa. Dati ay gustong-gusto ni Seiroy na makitang lumuhod ang matanda pero nang makita niya ito ngayon ay hindi naman pala masaya. Agad niya itong pinatawad at ang pagsasama ng dalawang kumpanya ay magpapatuloy. Sa araw ng pagpupulong, sinabi ni Seiroy na simula ngayon ang Janga Group at ang IC Corporation ay magsasanib. Inihayag niya sa lahat na siya ang magiging presidente ng dalawang kumpanya. At nagpalakpakan ang lahat para ipakita ang suporta. Sa sumunod na araw, sina Seiroy at Yizo ay masayang lumabas. Pero sa oras na iyon si Seiroy ay nagkaroon na ng sapat ng lakas ng loob na sabihin kay Yizo ang tunay na nararamdaman. Hinawakan niya ang mga kamay at binigyan ng isang matamis na halik at silang dalawa ay namuhay na ng masaya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa suporta mga idolo.